Nako, heto mga kabayan, nagkagulo na. Huli sa sariling mga bibig mga karbyo natin at eto pa, lakson na. Baka maging circus lang ang Senate probe sa 18 dating sundalo mga kabayan. Aba, yan po ang ating aalamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin i-play ito mga kabayan, palike naman po ng video ito mga karbyo natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na po natin itong si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya. Eto aminado po Sabi po dito sa Batas PH, sabi po ni Boying Rimulya, I want to get the affidavit of each one of them, yung mga ex-marines, no? The allegations are serious. Kasama ako dyan. Sinabi nila ang ICC, oo, nakausap ko, ano ngayon? Yun ano ngayon? Kailangan protektahan natin ang mga testigo. Pero ang mas mahalaga dyan, yung allegations na ginawa nila na iba. Ayan. Bakit? Wala bang allegations? Wala bang allegations sa'yo? Meron nga Ibig sabihin kasabwat ka. Diba? Nakipagsabuatan ka sa ICC. Sa pag-kidnap kay former President Duterte. Diba? Dito sa parte pong ito, aminado po si Boying Rimulya na totoo yung sinasabi ng mga ex-marines, no? Dito pa lang makikita natin kung nagsasabi sila ng totoo or hindi, kung nagsisinungaling ba sila. Pero pinatunayan nga ni Boying Rimulya, mga kababayan. Di ba? Pero si Lacson, grabe Oo. Ayaw paawat ni Lacson, talagang naninindigan si Lacson. Mamaya. Maya-maya lang ay ipiplin po natin yung video patungkol po kay Lacson mga kababayan. So, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Mark Anthony. Is this the ombudsman or defense lawyer of the government? No. Ano to Hindi na po ito watchdog ng gobyerno Dog lang po ito ng gobyerno, hindi na po kasama yung watch. Okay? Kasi dapat supposed to be ewan ko kung sang-ayon kayo sa akin ang ombudsman ay watchdog po ng gobyerno, no? Doon sa mga gumagawa ng katwalian. Pero po itong si Ombudsman Rimulya, mga kababayan, tanggalin na po natin yung watch. Dog na lang po ito. Dog ng gobyerno. Okay? Sabi naman po dito ni Ella, mag-file ka muna ng leave of absence out of delicadeza. Oo nga dahil ikaw ang iimbestigahan ka rin Walang mangyayari dyan kung ikaw mismo ang makikialam sa kaso, ikaw mismo ay nasa listahan. Correct. Dapat, for example, mayroon pong investigasyon dyan, mag-inhibit po ang ombudsman. Diba? Mag-leave of absence ka daw muna, sabi po ni El, no? El Capitan. So, ayun na, bakasyon ka muna, Rimulya, no? Ano mo muna, enjoy your life, no? Pero wag kang kampante kasi, 'di ba? Baka isang araw kayo naman ang pagdadamputin, no? Tulad ng ginawa niyo kay former President Duterte. Okay? The evidence are so damning. Ayan. It's hard to deny it. Okay nga. Does this man have the right to demand for a meeting and affidavit from the Brave 18. Yun ang gusto niya protect the crooks, not the witness. Yun po ang ginagawa nila ngayon. Diba? They are protecting the crooks, not the witness, mga kababayan. No? So, ayan. Ano po ang inyong opinion patungkol po dito, mga kababayan, sa sinasabi ni Rimulya? Huli sila sa sarili mismo nilang mga bibig, mga kababayan, that yung sinasabi po ng 18 Marines, no, ay totoo. Alright? At ito si Anticler, nagpakalat na naman mga kabayan ng hindi natin alam kung anong gustong mangyari ni Anticler Akala siguro ni Anticler, mga kabayan, na yung mga Pilipino hindi alam, no? Yung mga taga Davao, ay hindi magre-react patungkol po dito. Okay, kayo pong mga taga Davao, mga karibin natin
O kung nanonood man kayo, eto po ang sabi ni Auntie Claire patungkol po sa Davao. Sabi niya po dito, Davao is now the worst city to live, work, invest, and travel in the country. Yan ang tatak Duterte. Aray ko po. Ito na lang. Comparing Davao to Ilocos Norte. Sa tulay pa lang, wala na kayo. Sa flood control pa lang, wala na kayo. Panis na panis. Ha? Yung tulay nyo nga sa Ilocos Norte, hindi natapos. No? O hindi nadadaanan ng taong bayan. Bakit? Hindi tapos eh. Di ba yung pinakita ng isang vlogger, mga kaubayan? Tapos sasabihin mo, yung Davao hindi na pinaka-worst tirahan, trabahuan at mag-invest. Nako, Claire, dapat sa'yo ipersona na grata ka sa Davao. Diba? O di kaya sa buong Pilipinas. Kasi nagpapakalat ka ng mga hindi tamang impormasyon. Yusik ka pa naman. Sige nga, can you please, for example can you please show us evidence, documents, no? Any supporting evidence na magja-justify dyan po sa sinasabi mo. Ha? Ito po ang naging pahayag ng ating mga kababayan, mga karibin natin. Sabi po dito ni LJ, I was in Davao 2012. That time, mayor pa lang po si PRRD. I witnessed how safest, cleanest Davao it is. At nasabi ko po yon pag eto maging presidente, the best ang Pilipinas. And it did. He was the best president ever. Ayan, palakpakan po natin. Sabi po dito ni Pards, I live in Davao and I'm grateful that God led me here. Davao is clean, peaceful, and progressive. Where did she base her comment? Oo nga. Give us evidence. Documentary evidence kung ano man ang meron ka dyan, di ba? Huwag kang magsinungaling, Claire. Okay? Sabi pa po dito, kagagaling ko lang ng Davao City 2 days ago. Inggit na inggit ako sa kanila. Parang ang sarap lumipat doon. Sobrang safe ng lugar kahit midnight naglakad kami. Madami pa ding mga tao pero di ka nakakaramdam ng takot at ang linis ng lugar. Yan ang gayahin nyo sa Ilocos Norte. No? Huwag niyong siraan ang Davao kasi hindi niyo yung kaya eh. No? Yan, alam mo itong mga strategy nila, panahon pa ng kupong-kupong to eh. No? Itong mga strategy nila, sisiraan nila yung isang tao, isang lugar, di ba? You cannot do it this time, no? Kasi iba na po ang information ngayon. Kung dati, no, radyo at TV lang, hindi madaling makapag-response, makapag-reply, makapag-komento ang taong bayan. Ngayon, hindi nyo na po yan maka-counter na kayo. Ma-check na kayo, mapa-fact check na kayo ng taong bayan, no? Kahit ano bang sabihin ninyo. Alright? Ito pa. Sabi po dito, Davao City is the best place to live. Claire, ayan. So ano pong inyong masasabi dito sa pinapakalat ni Claire na worst daw ang Davao City to live, to work, to invest, and to travel, mga kababayan, dito po sa Pilipinas? I suggest, no, kay Mayor Baste, mga kababayan, persona non grata nyo, itong si Claire Castro, Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin itong si Ping Lacson, si Senator Ping Lacson, mga kababayan. Pasok. Ang sabi po ng Senador Ping Lacson, nangangamba daw po siya na baka maging circus lamang ang pag-iimbestiga ng Senado sa mga anomalya, sa mga flood control projects kapag pinayagang humarap sa pagdinig ang 18 nagpakilalang dating mga Marine sundalo. Eto Senator Ping Lacson, no? Madami na po kaming nakitang investigasyon sa Senado, sa Kongreso, no? Napakarami na po nating nasaksiyang ganyan, no? At eto pong 18 dating sundalo, no?
para sa inyo ay anong sabi kayo na, para kay Lacson ay baka circus lang, baka maging ano lang daw, maging katawa-tawa, di ba? Marami na pong naging hearing na mas nakakatawa pa dito. Kung yan lang naman ang mo gustong iparating sa amin, di ba? Marami na po. Pero nagsalita ka ba nakatawa-tawa yun? No? Paanong hindi, eto yung sinasabi niyong mastermind, di ba? Na si Saldico, sinasabi, nag-deliver. Di ba? Yung unang witness na si Master Sergeant Orly Gutesa, nagpatunay. Ngayon, eto, nagpapatunay din, no? So, ibig sabihin, mga kababayan, kung hindi po totoo ang sinasabi nitong mga Marines na ito, hindi rin po totoo yung sinasabi ni Saldico. Kaya kung hindi totoo ang sinasabi ni Saldico, bakit niyo siya ginawang fugitive, di ba? Pugante. Di ba? Parang hindi nagko-connect. Lacson. Di ba? Paganahin mo naman utak nyo. Di ba? Paganahin nyo naman. From the mastermind na sinasabi niyo sa Saldico, kay Orly Gutesa dito sa 18 ito, katawa-tawa lang. Ibig sabihin katawa-tawa ka na mag-imbestiga sa Blue Ribbon, kaya umalis ka na dyan. Bigay mo sa iba. Kinuha-kuha mo kay Senator Rodante Marcoleta yung committee yan, no? Tapos hindi mo gagampan ng maayos ang tungkulin mo bilang chairman ng committee yan. Di ba? Ay, nako. Ibig sabihin natin, meron ka nagkaagad judgment. Ano pa? Ito yung mga dati manong sundalo na naglahad daw po ng nalalaman umano nila kaugnay sa paghahatid ng mali-malitang pera sa iba't ibang mga personalidad. Ayon po kay Senador Lacson, hindi ka panipaniwala ang mga istorya ng mga nagpakilalang sundalo. Sabi ng ombudsman, totoo yun eh. Hindi naman po namin kailangan ang iyong paniniwala, Lacson, no? We don't need. Ang kailangan po namin ang katotohanan. Kung naniniwala kang iyan ay circus lang, sinasabi mo na patawa lang ito, katawa-tawa lang ito, wala kaming pakialam kung maging katawa-tawa yan. As long as lumabas po ang katotohanan, no? Yun po ang inaantay namin. Wala kaming pakialam kung maging katawa-tawa sila sa paningin mo. Pero sa paningin ng taong bayan, they are heroes, mga kababayan. Opo, I considered them na heroes po natin. Kung ayaw nyo, ako na lang. Diba? Heroes ko po sila. Para sa akin, mga kababayan. Mas ikaw ang trahidor. Diba? Pwede magsabunutan kayo ng ombudsman. Dahil dito, nagpasimula si Senador Lacson ng paunang pagsilip sa background ng mga ito. Ganyan din ang ginawa nyo kay Gutesa. Sa halip na yung testimonya ang tingnan, yung background ng mga nagsasabi, di ba? Kaya daw po, ito mga kababayan, mali nga no? Mali nga po yung ganyang Biruin mo yung background tuloy ng testigo ang uusisain mo, hindi yung background ng mga sangkot. Diba? Diba dapat sabihin mo, teka lang, itong si congressman, kasali ito sa sa listahan. Aba, biglang yumaman nga ito. O tinga, background check natin, background check, lifestyle check. Hindi ba dapat ganun, mga kababayan? Hindi ba dapat baliktad ang nangyayari? Grabe. Badatot Senador Ping na baka magamit pa ang Senado bilang plataforma para sa mga istoryang hindi kapanipaniwala sa umpisa pa lamang. Sabi nga ni ombudsman, totoo yun eh. Hindi ba, Senador? Nako. Nauna na rin pong kinwestiyon ang pagbagsak umano ng 805 billion pesos na cash mula sa mga bangko, mga contractors. Bukod sa napakabigat anya na naturang halaga na ito na tinatayang aabot na po sa 805 metric tons, aabutin na niya na mahigit sa 13,000 maleta, 13,000 na maleta ang kinakailangan para dito. Aabutin din na niya ng 5.5 taon ang paghahatid nito kahit pa araw-araw gawin ang delivery. Kung nagsimulaan niya ang delivery noong 2003 hanggang ngayon, 2023.
taong 2023 hanggang ngayon ay naghahatid pa rin dapat ngayon ang mga nagpakilalang sundalo. Pinoproblema mo yung dilim. Tingnan mo muna. Bakit yung estimate na yun ang naglutang, ang nag-estimate? Si Atty. Baligod. Yun lang ang kanyang estimate, 805 billion. Hindi, pag imbestigahan mo nga, pagka nandun, ipagkwenta mo sila sa kanila. Sige nga. Paano kung mapalabas nilang nagawa nga? Di ba? Ang problema nga. Yung 805 billion na, so hindi galing sa mga sundalo yun, ha? Parang estimate lang ata yun sa kabuuan ni Atty. Baligod. May kwenta rin sa dyan Yung 3 times a week na delivery, aabot din daw talaga sa presyo na yan. Pero, kung ikaw ay investigador, Jen, ganun ba ang pag-iimbestiga na, teka muna, unless hinahanapan mo agad ng probability, no? Tsaka unless improbability, ayaw mong mabulgar yung mga sinasabi. Yun, mga kaubayan, no? Yun po ang inaantay nating salita. Ayaw mong mabulgar yung mga sinasabi. Because, from the start, no? Na totoo yung sinasabi nila. Ngayon, gumagawa ka na lang ng mga alibis, no? Mga, kung ano-anong sinasabi ninyo, just to what, no? Para hindi maging credible po itong ating mga witnesses, no? So, ganun po. Kung sa madali salita, mayroon po kayong pinoprotektahan dyan, no? Mayroon po kayong pinoprotektahan na ayaw nyo talagang masambit-sambit ang pangalan from the very beginning ng mga investigasyon ninyo. Di ba? Tuwing sinasambit ang pangalang yan, kapag hindi na sinasabing, okay, session suspended, di ba? Suspended agad ang tigil agad ang hearing, di ba? Pag nasasambit po ang pangalan niyan. No. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below. Siyempre, wag nyo pong kalimutang i-like at i-share ang video ito. Malaking tulong po yan, mga kababayan. Maraming salamat po.